Inilabas na ng liderato ng Senado ang mga petsa para sa pag-usad ng gagawing paglitis ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at ito ay masisimulan sa buwan ng Hulyo. At inihirit naman ni Senate President Jesus Escudero na bigyan siya ng otorisasyon ng mga kapwa niya senador para magpanukala ng mga amendments sa rules of impeachment para maisalang at maaprubahan na ito sa pagbabalik ng sesyon sa June 2nd. Ang iba pang mga gagawing preparasyon ng mga senador na tatayong huwes ay uulat sa atin ng live ni Mean Corvera. Mean? Alex, sinulatan na nga ni Senate President Francis Chis Escudero ang kanyang mga kapwa-senador para ipaalam ang magiging timeline at proseso ng gagawing impeachment. Ang sabi ni Escudero kasama sa kanilang pinadala ng sulat, sina House Speaker Martin Romualdez at tatanggapan ni Vice President Sara Duterte. Itinakda na ng Senado sa July 30 ang pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang sulat sa mga kapwa-senador, hiniling ni Senate President Francis Escudero na bigyan siya ng otorisasyon ng mga kapwa-mambabatas para ma-review ang rules sa impeachment para maisalang at mapaaprubahan sa mga miyembro sa pagbabalik ng sesyon sa June 2. Sa June 3, magko-convene ang Senado bilang impeachment court at manunumpa na rin ang mga mambabatas bilang mga senator judges. Sa June 4, sisimula naman ang pagpapadala ng summons habang itinakda naman sa June 14 hanggang 24 ang pagtanggap ng mga pleadings. Itinakda naman sa June 24 hanggang 25 ang pre-trial. Para magkaroon sila ng ideya na at nang habang recess ay matimbang na nila kung ano talaga yung gusto nila at anong magiging pasya ng mas nakararami kaugnay niyan. Pangatlo, minabuti namin na bigyan ng kopya nitong mga bagay na ito, yung sulat sa mga senador, yung calendar of activities, at gayon din yung special order na inisyo ko na inaasahan ang iba't ibang opisina dito sa Senado ng mga magiging papel nila kaugnay ng impeachment kapag nangyari na nga yan. Lahat yan, pinagbigay alam din namin sa Kamara sa pamamagitan ni Speaker Martin Romualdez at sa nasasakdal kay Vice President Sara Duterte para sa kanilang impormasyon, reference at kaalaman sa interes ng pagiging transparent. Dahil lahat ng nakasaad doon, pinag-usapan na natin at hindi naman bago at hindi sikreto. Kaya lang, minabuti na namin isulat yon at gawing formal para kung may gustong mag-question. Pero dahil hanggang June 30 na lang ang termino ng mga senador na miyembro ng 19th Congress, sa July 29 o isang araw pagkatapos ng sona ng Pangulo, muling manunumpa ang mga senador na mananalo sa midterm elections sa Mayo bilang mga newly elected senator judges. Kinabukasan, ang formal na pagsisimula ng paglilitis. July 30 yung trial, malamang magsisimula. So example, kung ang oras ng trial ay alas 9 ng umaga, magre-resume kami bilang impeachment court. Pag kami magsesesyon naman ng alas 3 at mag-a-adjourn yung impeachment court ng alas 2, edi mag-a-adjourn kami sa impeachment court ng alas 2 at pagdating ng alas 3, magre-resume kami as a Senate. Iniutos na rin ni Escudero ang pag-oorganisa sa administrative support ng Senado na uupo bilang impeachment court hanggang sa mga security personnel para matiyak ang maayos na impeachment proceedings. Binigyan rin ng listahan ng assignment ang Senate Secretary at iba pang pangunahing tanggapan ng Senado. Pero inamin ni Escudero na walang legal team na gustong tumanggap ng kanilang alok sa ngayon para tumulong sa impeachment trial. Yung unang kinausap namin, kaya ayokong banggitin sa inyo nung una, tumanggi. Dahil yung kanilang mga commitments prevents them from participating in supposedly highly politically charged cases. So we are still searching. But in the meantime, the Solicitor General will stand and represent us in any litigation before any court, most likely before the Supreme Court. Isa pa lang naman yun sa amin, di ba, yung mandamus kaugnay ng pag-hearing. Umalma naman si Escudero sa mga aligasyon na dinedelay niya ang paglilitis at iginiit na batay sa itinatakda ng saligang batas, hindi maaring simulan ang paglilitis hanggat naka-adjourn ang Kongreso.
At nais ko lang iwasto yung sinabi ni Senator Risa, narinig ko yung salitang delay. We are not delaying it, excuse me. We are simply proceeding with it legally, constitutionally, and in accordance with law. For us not to follow the law will in fact create more delay. Alex, sa ngayon, sabi ni Escudero, nagpabili na sila ng mga karagdagang gamit para nagagamitin yan sa impeachment trial, kasama na nga yung roba na gagamitin ng mga senador. Ipinauubaya naman ng Senado sa Solicitor General yung pagsagot sa lahat ng petisyon na nakapending ngayon sa Korte Suprema kung saan involved ang Senado. Sa ngayon din, walang balak si Escudero na magpatawag ng hirit na caucus ng all-member ng mga senador dahil hindi raw ito napapanahon at gagawin yan bago ang kanilang sesyon sa June 2. Alex. Okay, Mayan, ano magiging transition nito from 19th to 20th Congress? Dahil nga, kung July 30 pa sisimulan ang trial, so parang lumalabas ba na itong mga 19th Congress na mga senador ay ang gagawin lamang nila doon ay parang preparations, pero yung actual litigation at paglitis, hindi sila kasali. Parang ganon. Tama ka, Alex. Kasama dyan yung pag-convene bilang impeachment court at pagpapanumpa bilang mga senator judges. Pero kung yung daw 12 na hindi na makakasama doon sa hindi mananalo nga doon sa halalan ngayong eleksyon ay magkakaroon nga sila ng muling pagko-convene sa July 29, Alex, pagkatapos ng sona ng Pangulo. So yung proseso daw para doon ay gagawin na dito sa 19 Congress. Okay, dahil sa inilabas ng mga petsa ng liderato ng Senado, anong reaksyon ng 12 gagraduate na mga senador? No comment pa ang karamihan sa kanila, Alex, na ngayon ay abala sa pangangampanya. Ayaw daw nilang magbigay muna ng detalye tungkol dyan sa impeachment dahil nga ilan sa kanila posibleng tumayong senator judges. Okay, what if kung may ilalabas ang Supreme Court? Hypothetical lang naman tayo dito, Mayan. What if kung meron TRO, ano ang tugon dito ni Senate President? Yan daw ay pag-uusapan, Alex. Diyan daw maaari magpatawag ng caucus si Escudero para pag-usapan yan ng mga senador kung susundin ba o hindi ang utos ng Korte Suprema. Okay, malinaw yan. Maraming salamat sa iyo, Mayan Corbera. Mata natin sa Senado. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.